Pag-aaral ng isang environmental organization, posibleng umabot sa $14 billion o mahigit 600 billion pesos ang pondong kailangan para sa rehabilitasyon ng Eastern Visayas matapos po ang Super Typhoon Yolanda. At para maisaayos ng pinsala, mahalaga raw na gampanan ng parehong national at local government ang kani-kanilang responsibilidad. Narito po ang aking report. 2 linggo matapos humagupit ang Super Typhoon Yolanda, panahon na raw para umpisahan ang rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta nito. Ayon kay Albay Governor Joey Salceda na nangasiwa noon sa pagbangon ng kanyang lalawigan matapos salantain ng Bagyong Reming noong 2006, hindi pwedeng patagalin ang paghihintay para makapagsimula muli ang mga apektadong residente. Dapat magkaroon na kaagaran po na disaster assessment and needs analysis na nakabase po sa probinsya. Mga 7 probinsya at yung bawat syudad may kanya-kanya din para mas may respeto po yung mga political boundaries. Sa pagsasagawa ng rehabilitasyon, mahalagang gampanan ng parehong national at local government ang kani-kanilang papel. Kailangan po dito yung cluster approach. Yan po ang nangyari po sa Albay nung pagkatapos ng Reming kung paano napabilis at nagkaroon po ng institutional credibility kung saan pinagkatiwala po ang malaking pondo para po sa pagpapatupad ng mga proyekto. Kapag nailatag ng rehabilitation program, tsaka napapasok ang pagkalat ng pondo. Kung tutuusin, mas swerte raw ang Pilipinas at marami ang nag-aalok ng tulong sa ating bansa. Sa ngayon kasi, mas mahalaga na raw ang cash o pera at hindi pagkain. Kailangan daw kasing pasiglahin muli ang merkado. Marami ng foreign aid ang pumasok sa bansa at katunayan ang grupong Green Climate Fund na kinabibilangan ng iba't ibang bansa sa mundo, kabilang na ang Pilipinas, nangakong bibigyan ng pondo ang Eastern Visayas. Tansya ni Salceda na tumatayong chairman ng Green Climate Fund Philippine Chapter, nasa $14 billion ang kakailanganin para tulungan muling bumangon ang Eastern Visayas. Ang pagtatayo naman ng bagong infrastruktura dapat gawin sa ibang lugar na mas malayo na sa dagat at nasa mas mataas na lupa. Ang importante po dito yung kung merong pangatlo building back better elsewhere. Likas nga na binabagyo ang ating bansa at sa panahong ramdam na ang epekto ng climate change, dapat nating paghandaan ang iba't ibang sitwasyon kaya sana raw natuto na tayo sa mga leksyong iniwan ng Super Typhoon Yolanda.